Napaka-importante ng ating pag-uusapan. It is about the kingdom of God. May series po tayo regarding the pattern of how to live and the pattern for living an abundant life. Pero po nung ako pinag-meditate isang beses, ito po ay pinakita sa akin ng Panginoon at hindi ko po pwedeng pigilan na hindi po i-share sa inyo, no? Fresh revelation ito from the Lord. So, this is also part of living an abundant life, but it's about the kingdom. Okay, the kingdom of God. Okay, so, ngayon po, gusto ko pong i-share po ito sa inyo. And then, habang ito po ay inyo pong pinapakinggan, I just want you to come before the Lord and then pag-isipan. Okay? Pag-isipan po natin. Can we just bow down our heads in prayer? Panginoon, sa umagang ito, ibig po namin marinig ka. Ibig po namin, Panginoon, na kayo po mangusap sa amin. Hindi po ang aking sasabihin, kundi ang iyo pong sasabihin. Pahiran niyo po ng iyong kapangyarihan ng iyong lingkod upang magiging pagpapala itong aming pag-uusapan sa umagang ito. Precious, precious Holy Spirit, move mightily in our midst. Salamat po sa pagsama ninyo kasi sa awitan namin, Panginoon, sa mga special numbers. Today, Lord God, we will feast at your table. We will feast with your word, for we believe that your word, Lord God, is the food for our spirit. And anyone who can taste the word of God will become strong in the spirit, Panginoon. We pray for breakthrough, Lord God. I declare miracles today, Lord God. We're going to happen. Healings are going to happen. In the name of Jesus, we thank you, Lord. We worship you. We remember Sister Mercy right now. Touch her body, Lord God. In the name of Jesus, we rebuke that headache in Jesus' name. We declare, Lord God, healing right now. Thank you so much. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Natin mo ng palapakan ng Panginoon. Praise the name of the Lord. At kung iyong katabi ay batiin mo muna ng God bless you. Good morning! Okay. Ngayong umaga, ibig ko po na kayo ay minsan mo sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kailangan alert. So, hayaan niyo muna magwalis ako ngayong umaga. Pwede ba? Okay, walisin muna natin yung ating mga isipan. Kung sino po sa inyo nag-iisip ng uulamin mamaya, pakiwalis mo na yan. Okay? Sino sa inyo nag-iisip ng mga problema, pakiwalis mo na yan. Okay? Hindi natin kailangan sa umagang ito yung mga problemang yan. Tanong, Pastor, ba't may problema? Yung problema, inalaw ng Lord para manatili kang tumawag sa Kanya. Amen. Lakay na po na pag may problema tayo. Anong ginagawa natin? Panginoon. At pag wala kang problema, can you look at your seatmate? Pagkatingnan niya ang tabi mo. Yan, siya. Siya. Pag walang problema yan, iba yan. Okay? Hindi yan tatawag ng Panginoon. Okay? Kaya kita mo pag may problema, stay focused sa Lord. Amen. Okay? Kaya pakihawakan ng katabi mo, pagkasabi mo sa kanya, mapalad ka dahil may problema. Okay? Mapalad kung may problema. Bakit? Tumatawag sa Diyos. Okay? Pag walang problema, walang tawag. Now, I'll be sharing with you the kingdom of God o ang paghahari ng Diyos. Ngayong umaga, I hope and I pray na pag-uwi natin or dito pa lang i-apply na natin. Okay? So, please open your Bible with me in the book of Mark. Mark chapter 10, verses 13 to 16. Okay, yung mga nagtitake note ngayong pagbibigyan ko kayo. Okay? Mark 10, 13 to 16. Babasahin ko sa dalawang salin. Isang English, saka isang Tagalog. Unahin ko po yung sa ating sariling wika. Mark chapter 10, verses 13 to 16. Pag nandyan na po, sabihin po natin, Amen. Amen. Okay. Marcos, kapitulo 10, versikulo 13 hanggang 16. Para maganda, tayo para sa pagbigay galang sa salita ng Panginoon. Okay? Here we go. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus.
upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos." 15. Ito po, pag sinabi po ng Bible, tandaan ninyo. Si Lord may sabi, talagang tandaan natin. Amen. Tama? Tandaan ninyo ang sino mang hindi kumikilala sa paghahari ng Diyos tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata ay hindi paghaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Basahin ko sa English. Mayroon pong ibang napansin ako sa English. Ang sabi, "People will bringing little children to Jesus for Him to place His hands on them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, He was indignant. He was angry. He said to them, 'Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this.'" Verse 14, yan na naman. "Truly, I tell you," tandaan ninyo, "anyone who will not receive the kingdom of God like a little children will never enter it." Sabi sa Tagalog, hindi pagharian, pero dito, ang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos, katulad ng isang bata, hindi makakapasok. And He took the children in His arms, placed His hands on them, and blessed them. Blessed be the Lord, and blessed be the reading of God's Word. You may be seated in the presence of the Lord. Pwede na pong umupo. Ngayong umaga ho, I entitled our message, "The Kingdom of God is for Little Children." Pagkasabi sa katabi mo, "The Kingdom of God is for little children." Kingdom of God is for little children. Okay. Ang senaryo po ay ganito. Pumunta ang mga nanay at dinala yung kanilang mga anak sa Panginoon. Bakit? Ibig nila na patungan ni Jesus Christ ng kanyang kamay. Ang alin? Ang mga bata. I believe yung mga mother naniniwala na pag ang kanilang mga anak ay mapatungan ng kamay ni Lord, mabibless. Amen. Di ba nung gusto natin? Mabless. Amen. Wala siguro magulang na hindi nag-iisip na mabless ang kanyang anak. Tama po ba, ma'am? Gusto natin mabless yung anak natin. Ang problema, hindi ho demonyong humadlang. Sino humadlang? Disciples. Pagkasabi sa katabi mo, disciples. Disciples. Okay? Magpuporek lang ako ngayong umaga. Tayo mga magulang, madalas nakukulitan sa mga anak natin. Nox. Tama? Makukulit yung mga bata, lalo maliliit. Ilang brother po, di ba ginawa ninyo yung aking tubo dyan, yung Oliver? Tinakpan nyo, di ba? Tinakpan nila dahil sabi nila, gusto, takpan natin para hindi mabasag, baka mampakan. Tinakpan nila. Glory to God. Pagtingin ko ngayon, wasak na eh. Tanong, sino nagwasak? Mga bata. Minsan pag tinan mo, nakakainis. Wala ba itong magawa? Meron kaming walis tingting sa likod. Tinabi namin yun kasi para pag naglaba, iwalis. May nag-report sa amin, sabi, ubos na yung walis. Bakit? Ipinagtatapon ng mga bata sa likod. Ito pa, may bisita tayo rito, nakamotor. Maya-maya, magugulat ka. Pag-uwi, bless na bless eh. Salamat sa Panginoong Pastor. Pag-uwi, nagulat ko eh. Tinutulak na yung motor, bakit flat na? Sabi ko, bakit flat siya? Yung pala, gusto na mga batang marinig ang singaw ng gulong. So, pinapasingaw. Psst. Ganda, no? Psst. Kaya bisita natin, pagdating doon, flat na. Okay? Ang aming kwentador. Di ba ang kwentador, mayroong sara. Ngayon, open na siya. Dahil saan ang takip? Ewan ko kung saan napunta. Sino may gagawan? Mga bata. Bagong washing ng aking kotse, talagang hirap na hirap ako mag-washing. Okay? Hirap na hirap ako mag-washing. Pagkatapos ng service, madungis na siya ulit. Ang sampayan, siguro pang 4 na naming palit ng sampayan. Kasi ang sampayan dyan,
Okay? Para silang Indiana Jones. Kasi may bundok dyan, so dyan sila bibili. Makukulit, kasi makukulit. Pero, ngayong umaga ho, bibida ang mga makukulit. Amen. Okay? Now, dinala sila. Siguro yung mga disciples, ayaw rin na makukulit. Kaya pagdating, ano mo yung mga bata? Typical, Bing. Di ba yung mga bata pag lumapit? Ayaw nila. Diba? Pag gumawa na yung bata mo, pahingin dili. Diba? Ganun ang ginagawa natin. Yung mga bata excited lumapit kay Lord. Talaga sabi ng mga disciples, may ginagawa si Jesus. Okay? Alam, nakita na Lord, sabi na Lord, wag, naggalit. Alam mo sabi sa Bible? He was indignant. Ang sabi sa kabila, sa Tagalog, naggalit si Jesus. Ibig sabihin, ang kaharian daw ng Diyos ay para sa mga tatay, ang mga matatanda. Okay? Para saan ang kaharian ng Diyos? Para sa mga bata. At dito pang sabi, pakinggan niyo mabuti, ang sabi, tandaan ninyo, sa English, truly I tell you, ang sino man na hindi tatanggapin ang kaharian ng Diyos tulad ng bata, ay hindi pag-kaharian ng Diyos. Sa English ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Okay? Medyo nakukuha-kuha nyo na. Amen. And then, pag hindi mo daw tatanggapin ang kaharian ng Diyos tulad ng isang bata, hindi ka makakapasok doon. Now, pag-aralan natin, ano bang mga matutunan natin sa mga bata? Kasi pag hindi mo tayo katulad sa mga bata sa pagtanggap sa kaharian ng Diyos, hindi na makapasok. Ano ba ang mga karakteristik ng isang bata? Ngayong umaga, matututo tayo sa mga mga bata. Una, little children's minds are pure. Amen. Anong karakteristik ng isang bata? Little children's minds are pure. Their mind is innocent from evil thoughts. Okay? Ano muna makikita natin sa bata? Their minds are pure. Wala silang malisya. Inosente ang bata. Amen? Amen. Nagets? Kaya pala, madali sa kanilang tanggapin ang kingdom of God. Bakit? Pure ang kanilang isip. Diyan sa iyong matanda, napakarumi ng isip. Gagalaw ka lang ng ganun, napaganon ka lang, napuwing ka. Sinimangutan ako ni Brother Wilmer. Ganyan mag-isip ang matanda. Yes. Ang bata, pure ang isip. Pag mayroon siyang sinasabi, mula talaga sa kanyang puso yun. At walang halong karumihan. So how to receive the kingdom of God? We must receive the kingdom of God with a pure mind. Amen. Amen? Amen. Kasi marami pupunta sila sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? May agabang of their minds nila. Meron silang inasahan. That's right. Tingin sa akin, ang mga bata, pag pumunta sila sa Panginoon, wala silang in-expect, kundi ipatong lang ni Jesus sa kanila, ang kanyang kamay sa kanila. Tuwan-tuwa na sila. Ang matanda, iba, pag lumapit, bukod sa patong sa kamay, dapat may kasamang cash. Iba ang matanda mag-isip. Palaging pakabig. Ang bata, pag nag-isip, palaging bigay. Amen. Pure thoughts. Tanong ngayong umaga, pure ba ang laman ng mind mo? Tasa ka ng kamay, pagkitapik yung kanan, pagkasabi mo sa kanya, pure ba ang laman ng mind mo? Okay, tasa kaliwa, pagkitapik yung kaliwa, pagkasabi mo sa kanya, kung makapagsalita, akala mo. Okay? Pure mind. Why is it that we need a pure mind? Because the things of God are pure. Amen. Kaya hindi matanggap
ng isang marumi ang isip, hindi matanggap ng isang ang kaisipan ay punong-puno ng karumihan, ang kaharian ng Diyos. Kaya malabo pagharian kasi hindi pure ang mind. Amen. But little children, pansin naman natin si Mimay, di ba? Kaganda-ganda ng message ko, di ba? Sa gitna tayo. Di ba? Nagme-message ang sa gitna, maya-maya. Mama, share up. Diretso eh. Walang kamali-mali siya yung mama. Pure ang kanyang mind. What we need today, if you want to enter into the kingdom of heaven, we must be like little children. How? The way we think. Amen. Are there impure thoughts in your mind right now? Mayroon ba mga masamang kaisipan sa ating isipan ngayon? Pag meron po mga masamang kaisipan na hindi maganda, matuto tayo sa bata. Amen? Amen. Little children's minds are pure, innocent. Ano sabi sa Bible? God, search my heart and know my thoughts today. Ano ibig sabihin? Pag hindi pure ang ating kaisipan, ang ating puso, magpasaliksik tayo sa Diyos ngayong umaga. Amen. Why? Tingin po sa akin. Dahil ang pure lang ang pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Magkakaroon tayo? Kaya ho, pag marami ho tayo mga evil thoughts, mga bad thoughts, mga kapatid. Alala mo, Brother Boy, ang dating camera? Yung dating camera, ngayon kasi high-tech na yung mga ganyan eh. Yung camera dati, mayroon siyang film. Ang tawag sa film niya? Negative. Di ba? Pag ano ka ng picture mo, Beng, di ba? Pag ipaano mo yung picture mo, pa-develop mo, sasabihin sa'yo, asan ang negative? Ay, andito. Akin na. Kasi yung negative, yun yung kanilang i-develop sa dark room. Tingin sa akin. If there are negative thoughts in your life, in your mind, then binigyan mo ng pagkakataon ng kalaban na mayroon siyang ma-develop. Kung anong laman ng negative, yun ang na-develop. Amen. So, pakisabi sa katabi mo, avoid negative thoughts. Pag mayroon negative thoughts na papasok, shut it down right away. Amen. Just like little children. Amen. Shut it down. Pag negative na yung darating dyan eh, shut it down. Di ka pwede. Kasi pag may negative, madidevelop. Tama? Pero pag walang negative, pagpunta ko roon, sabi ko pwedeng paki-ano yung picture ko kasi akala ko na na-retain nila. Saan yung negative? Sabi ko sira na eh. Ay, picture tayong bago siya. So, ibig sabihin, pag wala ng negative, wala na madidevelop. Kuha? Eh kaso ngayong umaga ito, marami negative. Tingin sa akin, huwag kang kabahan. Pero ito totoo, kung anong negative meron dyan, binigyan mo ng pagkakataon ng kalaban na ma-develop yan. Kung anong negative meron dyan, yun ang mangyayari. Ngayon pa lang nagsasalita ako, i-rebuke mo na yan in Jesus' name. Amen. Are there negative thoughts? Learn from little children. Pangalawa, little children, ito ho mga adult, matuto tayo rito. Little children doesn't harbor or keep anger and grudge against anybody. Little children doesn't harbor or keep anger and grudge against anybody. Ang mga bata raw, hindi nagtatanim ng galit at sama ng loob kahit kanino. Totoo? When someone wronged them, they easily forgive. Amen. Parang talaga hindi kayo natuto. Nagdarama kayo sa pagkabata. Amen. Di ba yung mga na nagsusuntukan ngayon? Mamaya-maya, lalapitan ng tanda. Batiin na kayo. Ay, sige huwag mo na po away yun. Ang bilis! Ang bata, mabilis patawad. Ang bilis rin makakalimot. Kahit nasaktan sila, nakakalimot agad. Lollipop lang ang katapat. Amen. Ang matanda, hallelujah. Ibang matanda, magkita tayo sa malaking cross. Hindi kita mapapatawad. Kaya tuloy pinsan pag naisip ko, parang hirap ng matanda sa bata. That is why yung kingdom of God, mabilis matanggap ng bata. Bakit? Hindi siya nag-harbor ng galit. Amen? Amen. Tanong, ngayong umaga, anong puso meron ka?
Pusong matanda o pusong bata? Hindi nagkikip ng galit. Amen. Pansinin mo sila. Minsan nakita ko si Sarah at saka si Mimay, kasi maganda may bata tayo eh. Pinag-aaralan ko rin yung mga bata, di lang puro kakulitan nila tinitingnan ko. Sinampal ni Mimay si Sarah. Naglalaro sila. Ayaw ni Mimay. Puh! Talagang pang Sharon Cuneta eh. Tapos lapit si Mimay. Sarah, sorry. Mahal kita, love you, Sarah. Si Sarah naman, maya-maya, tinanggal ang kanyang kamay. Nag-observe ako eh, sabi ni Sarah. Huwag mo na ulitin ha. Laro tayo uli. Laro uli sila! Ang matanda, sampalin mo! I'm telling you, magbilang ka na ng kamatayan mo. Kaya ang bata, mabilis mo natin, kitang-kita ko, talagang sampal talaga niya Anong sampal kay Sharon Cuneta? Puh! Talaga na pag ganun si Sarah, pumikit. Tapos malapit na umiyak, lapit siya kagad. Mautak din niya, get maliit ng Sarah, sorry Sarah. Maya-maya Sarah, huwag mo na ulitin ha. Mamaya-maya naglaro na sila uli. Amen. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi nagdadala. Iba yung nagtatanim, tsaka nagdadala. Yung nagdadala, ibang klase. Kahit saan, dala-dala din yun. Ganito ho yan. Pag nainis ka sa isang tao, pag alam mong dala-dala mo yung galit, kahit sino makausap mo, nasishare mo. Mare, masama lang talagang loob ko ngayon eh. Eh Mare, chismosa din. Mare, ano yun Mare? Naglaro yun. Ano yun Mare? Mare, talagang ano Mare? Yung kapitbahay ko, sino yun? Si Elmer, Mare. Naisishare eh. Ano ibig sabihin? Ito ho, makinig kayo mabuti. Pag yung galit mo, na isishare mo na sa iba, kahit hindi kilala ng tao yung sinisiran, matindi na yan. Amen. Mabigat na yan. Ang sabi ng Lord, ganun ba yun? Ganun yun! Matindi na yan. Naisishare mo na eh! Pantangin mo si Nere, sa Laguna naman nakatira, walang kamalay-malay, sinisiran mo, alam mo yung kapitbahay ko, si Mando, ibang kaso. Sino yun? Basta makinig ka na lang. Kapatid, little children, di sila nagkatanim ng galit. Learn from them. Kung mayroon nakasakit sa iyo ngayon, mayroon nakapagsalita na hindi maganda, mayroon na talagang gumawa na hindi maganda sa iyo, learn from little children. Brother boy, let go! Amen. Pero ang iksi ng panahon, ang iksi ng buhay, hawak-hawak mo pa rin yung galit na way. Kaya nga ang ganda eh. Kagabi nakita ko. Ang ginawa ni JR, hinampas niya sa mukha si Mimay ng unan. Pa! Sabi ni Mimay, ah! Okay? Si Mimay, di pala yung nagpapalamang. Inobserbahan ko eh. Laro-laro si JR ng ganun. Sinap. Sabi ni JR, ah! Sabi ko, nakikita ko. Hinampas mo siya kanina, gumanti lang siya. Talagang sabi ko, tapos maya-maya. Pero pag makita mo, sinakay ni Elmer siya, no? Sinakay mo si JR, di ba, sa motor mo? Nagwawala si Mimay kasi akala ko kunin ang kuya niya. Pero yung sapukan, tuloy-tuloy lang. Mga kapatid, the kingdom of God is for little children. Amen. Why? Because only then, pag may nakasakit sa'yo, only then, pag mayroong gumawa siya hindi maganda, nagawa mong magpatawad tulad ng isang bata, then you are qualified Yes. to enter the kingdom of God. Dalawa pa lang, no? Sabi sa atin sa Matthew chapter 5, tingnan po natin. Samahan niyo pa ako, Matthew 5, 44 to 48. Ang dalawang ating matutunan sa mga bata. Marami ho. Ang mga bata, mabilis ho sila sa application. Ang matatanda, ewan ko. Okay, 5. 44 to 48, tingnan po natin. Anong turo sa atin? Narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway.
Normal yan na ginagawa ng mundo. Ngunit, ito naman sinasabi ko sa iyo, ibigin ninyo ang inyong mga... Ba't mahina? Ulitin natin, ibigin ninyo ang inyong mga... At ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpalang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga naniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga hintil? Kaya, maging ganap kayo, gaya ng inyong amang nasa langit. Be perfect, for your Father in heaven is perfect. Anong utos sa atin ng Lord? Pagdating po sa mga samaan ng loob, pwede po mong pakitaas ang kanang kamay, pakisabi mo sa kanan mo, may samaan ng loob ka ba? I-release mo na yan. Sa kaliwa, pakisabi po sa kaliwa, ganun talaga. Okay? Mahirap po. I've experienced magdala ng sama ng loob. Lahat na ba rito sumama ang loob? Amen. Kasi pag hindi pa ako sumama ang loob, abnormal loob. Okay? Marami o. Na-experience ko po ito, pastor na ho ako. May gumawa sa akin na hindi maganda. Nadala ko yung sama ng loob. Ang hirap pala. Mag-aral ka sa tabi na, baka may tindihan. Mag-pray ka, pagpikit na mata mo, yung mukha na sa kinasama na makikita mo. Talagang kahit saan ka pumunta, taglay mo yun. Nasa isip mo siya palagi. Hindi natin alam, tingin ko. Pag yung kinasamaan ng loob natin, ang nasa isip na natin, nire-replace niya na ang pwesto ng Diyos sa buhay natin. You allow bitterness to drive you. Very bad. Okay? So, anong gagawin sa kalaban? Sa kaaway? Ewan ko rin ba, ba't may kaaway pa tayo? Dapat wala na. Okay? Anong gagawin? Ibigin. Pakisabi sa katabi mo, ibigin. Ano ibig sabihin ng Laura? Ibigin. Lagyan niyo ng action word, yung mahalin. Paano? Yeah. Mahal na mahal kita, sabay yakap talaga ng kanahigpit hanggang siya ay matuluyan. Ano? Okay. Ano yung gawin? Kahit tayo po ang unang gumawa ng move. To what? For reconciliation. Birthday niya. Bili ka ng? Cake. Yan. Na walang bomba, ha? Kailangan cake talaga. Ang pagmamahalo, kahit ikaw na yung may kasalanan, o kahit ikaw walang kasalanan, ikaw gumawa ng paraan. Amen. Pansinin niyo mga bata. Mayroon pa kumana pa sa mga bata, yung isa nanampal. Tapos yung panggalit. Magugulat ka eh. Yung sinampal ang lumalapit. At sabihin niya, bati na laro na tayo. Nag-iinarte pa yung nanampal eh. Pero, yung sinampal, tuloy lang siya. Laro sila. Ang sarap ng mga bata. Ang hirap ng bata. Okay? Learn from little children. Verse 3. Ito po ang aking napapansin. These are all my observations and I want to share this with you. Little children easily believe. Little children easily believe. Amen. Kanino sila naniniwala? Sa mga promises ng kanilang, to the promises of their parents. They do not have even a shadow of doubt. They boast on the promises of their parents and assure their friends that their parents would fulfill what they promised. Alam kayo mga pansin ng mga bata? Nagwawala, di ba? Nagwawala pag alis ka, ang sabihin mo, pag uwi ko may Jollibee. Ha? Sige. Pansinin mo, anong ginagawa ng mga bata? Pag may Jollibee, sasabihin sa kapitbahay sa kanilang kalaro, pag uwi mamaya ni mama, may Jollibee ako, may Jollibee ako. And then wala, may Jollibee na ba? Wala pa, pero yung kanilang paniniwala, sobrang bilis.
They easily believe. Di ba nung nasabi na ni Mama sabi ito eh. Di ba yung mga nanay sinasabi sa anak, anak, ang gwapo mo. At alam naman natin na hindi. Tapos pag yung mas tumata, katakot-takot na pulbo ginabot na sub-sub sa spasol. Pero dahil sinabi ng nanay, di ba brother boy sinasabi sa atin, kaya tayo pag lumabas, ang lakas ng confidence natin eh. Bakit? Gwapo ako, tingin ko. Bakit? Sabi ng nanay ko. Amen. Tama, they easily believe. Tama ba man? Yes. Sabihin mo yan sa mga estudyante mo. Ano mo, gwapo mo? Feeling niya, gwapo talaga siya eh. Ano naman natin hindi? They easily believe. Lagyan mo ng kapa. Tapos tawagin mo siya, anak, ikaw si Superman. Ano sabi ng bata? Mula sa araw na ito, ako si Superman. Bakit? Sabi ng nanay niya. Amen. Kaya madaling tanggapin ang kaharian eh. Bakit? Dahil kung anong sinasabi ng parents, hindi na paniwalaan agad. Amen. Sa atin, ang dami ng pangako ang ating amang nasa langit. That's right. Amen. But oftentimes, nagdududa tayo. That's right. Bakit? Di kasi natin utak yung utak ng mga bata. Yes. Pag sinasabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Di ka niya iiwan. At di ka niya babayaran. Totoo yun. Dapat hindi na sa atin struggle yan. Maniniwala na tayo kagad. Bakit? Ang nagsabi, Ama na nasa langit at hindi sinungaling. Amen. Amen. Tayo pa siguro mga magulang, sumasablay. Amen. Amen. Maliit pa si Janjan sa si Joshua, mayroon akong napangako sa kanila. May Jollibee kayo pag-uwi. In-expect nila. Bakit? Bata eh. Pagdating ko wala. Pagod na ako. Wala akong choice. Kundi bumalik kami sa kotse ulit. Biyahe kami papuntang Jollibee. Bakit? Hindi titigil sa kahangawa eh. Amen. Bakit? Anong sabi sa akin? Sabi ko, di, bukas na lang. Pagbukas ng pagbukas ng Jollibee, naroon na kagad tayo. Hindi, pinangako mo yan. Ngayong gabi, naghintay kami. Yam, yam, yam. Wala. Anong ibig sabihin? Listen to this. If you have the heart of a child, anong pangako ng Diyos, hahawakan mo. At hindi ang Diyos katulad ko na nakakalimot. Amen. Ulitin ko, ang Diyos hindi katulad ko na nakakalimot. Pag sinabi niya, palagi niyang dinatanda at ginagawa niya. Bakit? Alam niya, umaasa ang mga anak niya sa Kanya. Amen. Pero pag tayo katulad ng matatanda, ito yung matatanda. I will not leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. I will provide your needs. My God will provide all your needs according to His riches and glory. Magpo-provide si Lord. Pero pagtingin sa palabigasan, palalim na. Diyos ko, saan yung provision? Nandiyan ka ba? Kaya na matanda, mag-isip. Nagkakaroon tayo? Ganon ang matanda mag-isip, pero pag bata, alam mo, Jay, sa pag-uwi mo lang mamaya, ay, my God will provide. This time, hindi na struggle sa iyo, maniwala. Amen. Dahil nung bata, pag sinabi mo, naniniwala ang bata, gagawin mo talaga eh. Kaya simula nung ginawa ko ng dalawa, pag may pinangako ako, anong gusto nyo pa sa lobong? McDo. Kahit malayo, McDo eh. Kailangan ko tumaan. Bakit? Alam ko, umaasa yung dalawa. Yes. Ako nakakalimot, ang Diyos hindi. Amen. I challenge you today, if God had promised something to you, ano man ang binasa mo sa Bible, pinanghawakan mo, paniwalaan mo, gagawin niya. Bakit? Hindi ang Diyos malilimutin katulad natin. Amen. Palapakan natin si Lord, glory to God. Anong ginagawa ng bata? He believes, he expect. That's right. Ang bata ho, mabilis, nag-i-expect talaga siya. Ngayong umaga ho, kayo ba? Nag-i-expect din kayo sa Diyos. Amen. Kasi hindi natin alam na eh. Pumunta tayo sa church, hindi nag-expect sa Panginoon. Ano bang expectation mo ngayong umaga? What are your expectation this morning? Tingin sa akin, walang bibigit. Huwag kayo mag-expect sa akin. Ako nagsasalita lang, mag-expect kayo sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Anong expectation mo ngayong umaga? Ba't ka nandito?
I'm expecting God. As a little child, I expect God to bless me. Ngayong umaga, hindi ako lalabas na hindi mag-uumapaw sa kagalakan sa biyaya. Yan ang aking expectation sa Panginoon. Kung nag-expect ka sa Diyos, I'm telling you today, consider it done. Why? Because our God is a faithful God. Amen. Expect sa Lord. Yes. Ayoko ho na galing kayo sa malalayo, ang aga-aga niya pang gumising, nagka-traffic-traffic pa kayo pagdating dito, walang mangyayari. That's right. Little children, ganitong little children. Pag dinala mo sa simbahan, ang setup kayo sa Pilipinas, di ba? Simbahan, park, palengke. Tapos may mga kainan. Ang mga bata, hindi naman talaga yan, sa pagsimba. That's right. Ang inabangan ng bata, pagkatapos sa simba. Tama? Dahil naman nanay, simba tayo. Ay, sige. Pero pagkatapos simba mama, punta tayo sa hindi yan excited sa simba. Saan excited yan? Ang tagal naman mag-amen. Amen! Yes! Tara na. Atat na labas yan. Bakit? Ang kanila kasi inabangan yung pagkatapos na simba. Ano ibig sabihin? When you are here, don't just get excited with the praise and worship. Get excited kung anong marireceive mo sa Lord ngayong umaga. Amen. Expect. Lord, I'm expecting you to touch me today. I'm expecting you to bless me today. If that's your expectation, then receive it in Jesus' name. Amen. You want healing, then God will heal you. Why? Because God is the same yesterday, today, and forever. Amen. Papagalingin ka ng Diyos. Yes. Amen. Pwede mag-post tayo ng hindi? Hinahamon ko kayo lahat ngayong umaga. Anong ini-expect mo? Anong kailangan mo ngayong umaga? I-expect mo na imimit ng Diyos because you are in the right place. Where the presence of God is, there is freedom. Amen. Palapakan natin si Lord. Glory to God. Little children believe, they expect, because they expect, they receive. Amen. Today, you will going to receive what God had prepared for you today. Amen. Tingin pa sa akin, mga kapatid. Ito, baka ngayon ito marinig. Stellara, every day you wake up, God has a special blessings reserved for you. Amen. Every day. Pastor, bigyan mo kami ng scripture. The steadfast love of the Lord never ceases. Amen. They are new every Amen. great is thy faithfulness. So every day you wake up, mayroong blessing na espesyal na para lang talaga sa iyo. Amen. Inihanda ng Diyos, makita mo at ma-receive mo dapat yan every day. Bakit hindi mo na-receive? Hindi ka bata eh. That's right. Pag nag-isip ka kasi, matanda. Dapat everyday pagkising mo, Lord, I believe you have something special for me. I'm expecting it, Lord, and I receive it now in Jesus' name. Amen. Yan ang bata. Pakisabi sa katabi mo, bata ka o matanda. Dagdagan mo ka baka tumanda ka lang. Dapat before that, ganito. Baliktad, di ba, sa mundo. Pinanganak ka dyan sa bata, tama? Hirap namin pinanganak, ang gito kalaki ka agad. Tingin sa akin, pinanganak ka bata. Tama, Ben? Sa mundo ganito, habang tumatagal ang panahon, tumatanda ka, nag-iiba yung tsura mo. Kung before, ang waistline was 24, bumaliktad yun. Nauna yung 4, 42. Ganon talaga eh, sa mundo. Sa spiritual, baliktad. Nakilala mo si Lord, malaki ka na. Dapat habang tumatagal, Sister Shirley, pabata ng pabata ka sa Diyos. Amen. Nag-get your revelation? Sa mundo, pagkapanganak mo, maliit ka, wow! Lalaki ka. Sa Lord, pag nakilala mo siya, at the age of 40, nakilala mo siya, pabata ng pabata ang mindset mo dapat sa Kanya. Sa matanda, ang hirap maniwala. Nung nag-pray kami ni Cora, sabi namin, ang prayer namin ganito eh, Lord, gusto namin ng house and lot. Pero the back of my
mind, nangungusap at sabi ng aking isip, house and lot ka dyan. Alam mo magkano house and lot ngayon? 2 million. Mayroon ka ba nun? Wala. Nangungusap din yung mind ko sa likod. Bakit? Naglalaban na yun yung pagiging bata at saka matanda. Amen. So mayroong struggle. Kasi ng pagkabata ko, naniniwala, ibibigay ng Diyos. Ang sabi naman ng matanda sa likod, house and lot ka dyan. Bakit? Meron ka pa pera? Wala, di ba? Naglalaban. Pero ngayon, nag-decide ako, brother boy. Paniniwalaan ko ang sinasabi ng salita ng Diyos at ng aking espiritu. Since that day, ang sabi namin, magkakaroon kami. Pero wala kaming lingaw na nakikita. Ang tawag doon, faith. Amen. Nangyari ba? Yes. Nangyari ba? Yes. Ito tinutungtungan natin, ito yung reality ng faith. Amen. Nagkakaroon tayo. You believe, you expect, then receive. Amen. Kaya mga bata, palaging walang ka-struggle. Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. Amen. Ay, sa differentiation. Andito, mayroon tayong teacher dito. Ma'am Beng? Tama ba, Ma'am Beng? Whatever you ask in prayer, believe that. Tama? Believe that you have received that. Amen. And it will be yours. Ulitin ko. Whatever you ask in prayer, believe that you have received that. Bakit received? With D-E-D. Past tense. Ibig sabihin, wala pa sa kamay mo, naniniwala ka lang na-receive that muna. Amen. Nasa kamay mo na, wala pa. But believe that you have received that. Amen. Na-receive na eh. At ang sabi, it will be yours. Fulfillment begins in faith. And the moment you have faith, the moment by faith you receive it, ano mangyayari? It will come to reality. Amen. Yeah. Healing? Yeah. Connie, healing daw. Automatic. Yeah. Amen. When you pray for something, by the way, nag-pray tayo nakaraan ng mga dysmenorrhea? Dysmenorrhea ba yan? Yes. Okay na ba? Opo. Praise God. Tatlo yung pinag-pray natin, mother? Tatlo? Amen. Dalawa? Marcia. Si Marichan? Tatlo? Pinag-pray natin, may mga dysmenorrhea? Alam ko naman, di ko naman alam nga pala. Di ko naranasan yan. Ano ibig sabihin, pag dumating yan, nakikita ko yung mga babae talaga namang, alam mo yung parang galit sa mundo palagi. Bakit? Wag mo akong kausapin. Bakit? Masakit! Okay? Ang hirap eh, pag may dysmenorrhea daw sila. Ang sabi ko, bakit magtiis ng hirap na yan kung mayroon naman tayong makapangyarihan Diyos? Amen. Every time I pray, lilinawin ko po ito sa kapurihan ng Panginoon. Pag ako po nananalangin, gumaling kayo, hindi ako yon, instrumento lang. Amen. Ang nagpapagaling, ang Diyos. Amen. Pero dapat yung instrumento, may utak siya na ganito, naniniwala, nag-i-expect, at makakatanggap. Amen. And glory to God. Lahat po yan, nag-text sa akin, ang sabi, Pastor, dumating yung period ko, wala nang dysmenorrhea. Praise God. Baka natin sa inyo, glory to God. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it. Amen. Amen. You have received it. And it will be Yours. Mark 9:23. For there is no, ang sabi sa Mark 9:23, nothing is impossible to those who believe. Amen. Ang alam ko dati, Sister Laura, nothing is impossible with God. Tama yan. Pero ngayon, pag nanampalataya ka, nothing is impossible for you. Amen. Mga kapatid, aking dalangin ngayong umaga. Experience the impossible. Why? For impossible is possible with God. Amen. I challenge you, do the impossible. Ask for the impossible. Amen. Ang problema sa atin kasi pag humingi tayo, yung mga posible lang. No! When you ask something from God, ask for the impossible. Why? To test
and see that our God is God. Amen. Oh, hallelujah! Number 4. Bakit ang kingdom of God is for little children? Number 4, little children trust their parents. Amen. Little children trust their parents. Amen. Ano kanilang pinapaniwalaan? That they will always watch them, take care of them, and will never and will not leave them. Yes. And most of all, they trust them that they love them so much. Amen. Anong nasa utak ng bata? Little children trust their parents. Nagtitiwala sila sa kanilang magulang. I have 2 boys, maliliit pa sila. Ganito yan. Paggising ng Jesus sa umaga, maliliit pa sila, diretso yan sa table. Uupo. Ang tanong, Ma'am Tess, may pinatago bang pera sa amin yan? Wala. Uupo sa table at sabihin, Ma, kain na ako. Wow. Brother Boy, kung makapag-demand, akala mo may iniwang pera. Because they trust that they are our children. They trust that we will going to feed them. Kung makademand, wagas. Kain na ako. Ito ba matindi? Ano ulam? Wow! Ano ulam? Gusto ko sabihin, bakit ikaw may pinatago? Wala silang binigay na pera, at di rin sila nagtrabaho, at wala naman talaga silang ni wala. Pero because they trust us, that we will going to feed them. They trust us that we will going to bless them. They trust us that we will going to provide for them. Anong ginawa? Normal sa kanilang gumalaw. Umupo. At ito pa matindi. Pahingin tubig, yung malamig. Wow! Akala mo nagbabanimeran ko. Why? Ang tanong Beng, nahihiya sila? Hindi. Ano lang, bakit sila mag-demand? Kasi nagtitiwala sila na gagawin namin bilang kanilang magulang. Amen. Sa akin, we must have a trust like little children. Amen. Amen. That when we need for something, hindi na tayo nagdadoubt, ibibigay kaya ng Diyos. Isipin mo na lang, kung si Pastor at si Ate Cora nag-provide kina Diyos na wala namang ginawa, dahil anak sila. Why? Because katungkulan namin bilang magulang na i-provide ang aming anak, katungkulan ng ating amang Diyos na i-provide ang ating kailangan. Amen. Just trust God. Just trust God. You are sick, you have sickness. Trust the Lord to heal you. Amen. You have needs, trust the Lord to provide. Why? Because He is our Father. Kaya pagdating sa pangailangan, Brother Boy, wala nang issue. Hindi na yung, magbibigay kaya, mag-provide kaya. Alam ko naman, kumayod ka nga ng gusto tama para makatapos si RB. Kumayod kayo ng gusto tama. Bakit? Para kay RB. Amen. Kung kumayod kayo ng gusto para kay RB, mas kumakayod ng gusto ang amang nasa langit. Provide ang ating kailangan. Brother Boy, nung kumakayod ka, natutulog ka pa, di ba? Di ba nung kumakayod ka, sabi mo, pahinga muna ako. Ang lakas na tama eh. Pagod na. Nagpapahinga ka, tama? Makinig kayo, ang sabi sa Bible, ang Ama natin nasa langit, 24/7, hindi natutulog. Amen. Hindi nagbabantay. Yung aming inaral kagabi, ganito. It is useless to work for a living, early to wake up and late to sleep. For God Amen. provided the needs of His loved ones Amen. while they are asleep. Amen. Anong sabi ng Tagalog? Walang saysaya magtrabaho, maaga kong gumising, gabi-gabi kong matutulog. Sapagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Amen. At habang sila'y natutulog, ipinoprovide niya ang kanilang pangangailangan. Hallelujah! Warning! Social
Huwag lang tulog ng tulog. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tasan ka ng kamay, magtrabaho at magsipag-sipag din pag may tangan. Okay? Huwag ganun ganda yung kalawa. Okay? So, they trust their parents. That they will always watch them. At sabihin nyo, kayong may mga anak ngayon dito, wala yung anak nyo, alam po kayo nakikinig kayo sa akin, umiikot pa sa isip nyo, si Sarah kaya, baka matapa. Why? Kasi nasa isip mo yan! Amen. Ano ibig sabihin? In the mind of God! Tandaan niyo mabuti, kailanman hindi ka nalilimutan ng Diyos. Ang sabi niya, ginuhit aking inuukit ang iyong pangalan sa aking palad at kailanman hindi kita malilimutan. Amen. Trust God for that promise. Amen. Okay? Trust God. Kaya mga anak natin, hindi sila ano eh. Ikaw nagpapaalala. Nag-toothbrush ka na ba? Tulog ka na? Kumain ka na? Hindi pa? Nag-take ka na ng vitamins? Hindi pa. Ngayon, ganun tayo mag-alaga sa mga anak natin, tama? And they trust us for doing that. How much more our Father in heaven? Amen. Oh, hallelujah. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Amen. Anong kailangan gawin ng mga hindi na bata? Ayoko tawagin matatandang hindi na bata. Anong kailangan gawin natin? Magtiwala sa Diyos ng ano? Buong puso. Huwag manangan sa ating sariling karunungan. Amen. Bagkus siya ay sangguniin sa lahat ng ating balakin. Bakit? Pag sinangguni mo ang Diyos, ikaw ay magkatagumpay at itatama niya ang iyong lalakaran. Baka mamaya papunta ka, Brother Elmer, sa mali. Dahil ikaw nagtitiwala, anong gagawin niya? Itatama niya ang iyong ginagawa. Amen. If you trust the Lord, then God will make your path. Oh, hallelujah. Number 5. Pito lang ito. Number 5. Little children obey their parents, especially when they have promises from them. Mga little children obey their parents, especially when they have promises from them. Napansin natin, mga bata, anak, ganito, gawin mo to, maghugas ka ng plato. Ayoko. Anak, maghugas ka ng plato para pag-uwi ko mamaya, bibigyan kitang 20. Naghuhugas, hindi? Tingin sa akin. Mag-igib ka. Ayoko, sabit kamay ko eh. 20. Ay, saan ang diba? Tingin sa akin, ang mga bata ho, hindi naman natin sa sinusulan. Minsan, kailangan din may padulas. Hindi naman kakakanto ka, kuba na yung anak mo sa makaigib. Wala ka man lang. Walang konsuelo eh. Amen. Ginagawa ko yun sa dalawa. Punta tayo. Ayun. Sandaan. Saan? Ang busy. Hindi sinusulang ko. Sinasabi ko lang, because I want them to be with me, then I need to give them extra money. Why? Kasi gusto ko sila makasama eh. Ito nga maligtad si bata eh. Pag maliit pa, talaga naman. Huwag mo isama, pag nangangawa. Pag malaki na, ikaw nangangawa. Pang tayo na lang! Di ba? My God. They obey their parents. Amen. Especially pag mayroong reward. Tingin sa akin, God, and most of all, they trust them. Okay, and sabi rito, God, our Father, have so many promises on us as His children. Amen. Amen. Mas maraming pangako sa atin at mas maraming reward na naghihintay sa atin at inihanda sa atin ang ating amang nasa langit. Anong kailangan mong gawin? Sundin mo lang. Amen. Kaya sabi ko, ang sekreto, tingin sa akin, the secret and the key for abundance is obedience. Amen. You want to prosper, you want to be abundant in this life, obey God. Amen. Sundin mo si Lord. Simple lang si Lord, sundin mo lang. At anong kapalit ng pagsunod? Pananagana. Pagka sabi mo sa katabi mo, abundance.
Oh, hallelujah. Number 6. Little children are willing to wait, and while waiting, they are excited. Little children are willing to wait, and while waiting, they are so excited. Amen. Ano mga bata? Pangakuan mo? Anak, mamaya pag uwi ko, may pasalubong ako sa siopaw. Ano sabi ng mga bata? Siopaw. Siopaw. Willing! Excited! Habang naghihintay. Amen. Yung tatay ko po, dati, isasama niya ako sa pamamasada. Basta, ang ipapainom niya sa akin, basta pagka kami po ipaparada na doon sa paradahan, ang paborito ko po ay nilagang itlog tsaka kokwa. Hindi niyo na alam yung kokwa? Chocolate na, hindi naman talaga chocolate. Okay? Yan ang gusto ko eh. Pag nandun na kami, sasama ko sa kanya. Pag medyo malapit na gumarahe, sabi ko, ang itlog na nilaga, tsaka kokwa. Yan ang paborito ko. Sabi niya, sige, order ka na lang doon. Ay, nako, 3 itlog. Hindi ko pala pang sa tinapay. Pagdating ng tatay ko, sabihin niya, magkano? Ganito po, ilalabos mo! Mahirap pag ako pina-order mo, tuloy-tuloy lang yan. Okay? Ano yung sabihin mo? Little children are willing to wait. Matat na ako habang namamasada, sabi ko, ang kokwa, ang itlog. Willing! Basta sabi niya, sige, sama ka lang. Kasama niya, kakain ka. Hintay! Ang tagal! Pero dahil pinangako, hintayin mo! Amen. Yan sabi yun, maraming pangako sa atin ng Diyos. Tanong, excited ka ba sa pangako ng Diyos? Yes. Amen. Hindi ko mo pinangako, mangyayari ka agad. Amen. Madalas ang pangako, kailangan ng paghihintay. Pero masarap maghintay pag excited ka. At ang pangit maghintay pag ikaw ay born na. Amen. Subukan nyo ba? Elmer, kita tayo bukas alas 10 yan. Mira, alas 3 na, wala pa. Iba yung naghihintay na may excitement. Amen. Yan ang kami ni Cora mag-boyfriend ba? Iba. Pag sinasabing, kita tayo dito. Wala pa. Hindi ka nabubor eh. Di ba? Wala pa siya. Okay lang. 2 oras na yan ha? Pagdating, ay sorry, pasensya na. Okay lang. Nainip ka ba? Hindi. Di ba? Hindi. Hindi nga, sorry ha. Hindi, okay lang yan. Hindi nainip ka nga. Ang kulit eh. Hindi, nainip. Bakit? Excited. Amen. Nagkatsi ba? Pag may pangako ang Diyos, kailangan katulad ng bata, excited ka na ano, na gagawin niya, although it will take time, although matatagalan, although mapipend ng konti, pero dahil excited ka, yung paghihintay mo, kayang-kayang mapunuan, na yung kainipan mo kay mapunuan pag dumating na yung pangako. Amen. Tara ba tayo? Amen. Buti pa ang bata, excited. Ang matanda, ibang klase. Kalyo na yung tuhod ko sa kaluluhod. Wala pa rin sagot. Panginoon, hanggang kailan ako magtitiis? Tapos pag talagang frustrated na, kunin mo na lang ako! Ayun, ingat kayo sa mga prayer na ganyan ha. Baka kunin ka nga. Okay? Ang bata, mahaba ang pasensya sa paghihintay at excited pa. Ang matanda, maiksi. Pag sinabi ng matanda, ngayon na, Panginoon, kailangan si Lord talaga matataranta. Ay, ngayon ako, ay na. Ha? Ang bata iba eh. Willing to wait and waiting for the fulfillment with excitement. Ngayong umaga, kayo ba excited? Amen. Excited for the fulfillment of God's promises. Amen. Excited ba kayo na yung sinabi ng Lord, I will heal you? Yung sinasabi na I will bless you? Yung sinasabi na I will open the windows of heaven? Yung sinasabi, bubuksan ko ang langit, bubuksan sa kanilang biyaya pagkapala sa iyo? Pag sinasabing, blessings will overtake you, are you excited? Amen. You must be excited. Why?
Because the one who made the promise is true. That's right. Amen. Kailan maging masaya ang paghihintay pag excited ka sa hinihintay mo? Amen. Amen. Kailan nagiging kainit-init yung paghihintay? Pag naghihintay ka na talagang nabuburyong ka na. Mangyayari pa ba ito? Dito sa Babies, naghihintay kami. Nagagawin na yung diet. Amen. Ha? Sinasabi natin, ang laking pera, billion ang kailangan niya, no? Para magawa. What is billion before God? Amen. Yes. Amen. Amen. Excited naman. Sabi nila, ito lugar na to, ano ito eh. Maganda, pero pag umuulan kasi, bumabaho. Sayang. Sayang. Alam ba kailan sa inyo? Sa inyo sayang. Sa amin, paraiso. Amen. Amen. Amen? Amen. Narito ang gawain ng Panginoon, narito ang mga tunay sumasamba sa Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan. At excited kami pa nangyari yun. Amen. Ayun na yun! It's just a matter of believing! It's just a matter of trusting! Yes, Lord. And we are willing Amen. to wait with excitement! Amen. Lord, hinihintay namin yun. Lord, hinihintay namin. Sino sa inyo dito sawa na sa kahirapan? That's right. Amen. Amen. Dalawa kami. Hindi yung, Hindi ko masawa ate. hindi ka makakaalis sa utang. Yung may magising mo, may maniningil na naman. Naranasan ko yun yung may maniningil. Parang gusto ko matulog ulit kasi hindi na ako makatulog eh. Pero glory to God! Umabot yung aming utang before ng almost 400,000. Wala na akong trabaho. Paano ko mabayaran yan? Amen. Sabi ko, Lord, paano ito? And sabi ng Lord naman, I will not leave you nor forsake you. Yung pagkabata sa Panginoon, naniniwala. Kaso may matanda na sa likod. Paano yan? Pag maningil na yan, ano ibabayad mo? Sige nga, anong income mo? Yan lang income mo. Paano mabayaran? Pag dumating na rito yung truck ng bakal, magbabayad ka ba na o hindi? Pastor kayo. Tatawag na lang po ako. Puro daw tawag, bayad na. Tumingong paano po gagawin ito? Ang prayer ko nun, Ben, ay grabe. Luhod talaga eh. Panginoon, please provide. Panginoon, please provide. Yan ang prayer ko. Hindi sila nag-provide. Kasi dapat ganito pala ang prayer. Bahala ka na, Lord. Amen. I worship you, Almighty God. Hindi eh. Lord, please provide, please provide. Ilabas mo ako sa trouble na to. Ilabas mo ako sa trouble. Matanda! Amen. Ang bata ganito. Lord, manyaniningil, kayo na ang magbayad. I worship you. Bumusina. Si Lord na bahala. Almighty. Bata. Ang matanda, iba, Lord, please provide. Ilabas mo na ako dito. Panginoon, mababalin ako. Mamamatay na ako. Diyos ko, tulungan mo. Ilabas mo na ito. Matanda! Amen. Amen. Ang bata, ganito. I worship you. Hoy, magbayad ka na raw. Almighty God. Pabalik yun sa amo niya. Ma'am, baliw na. There are times ang bata pagtitignan mo parang baliw. Amen. Ano ba itong anak ko? Ba't ganyan nangyari? Sobrang saya lang. Amen. Ang tawag ito. Amen. Mga kapatid, kung mag-iinarte pa ako, dagdagan ko pa, paano kung sa mag-iinarte ko nagkasakit ako? Wala akong mabad sa ospital. Amen. Kaya ang ginawa ko, Brother Paul, pagdating nung maniningil, kumanta ko. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Ano nangyari? Imbes na mag-iinarte ako, kung magkasakit ako, ano pa ipabayad ko sa ospital? Amen. So ginawa ko, ni-reverse ko. Kinantahan ko si Lord, winorship ko si Lord, hallelujah. Amen. Isang araw, dumating ang opportunity. Magkano ang utang ko sa'yo? Noksan! 67,000.
Ay, salamat, nagbayad ka rin. Hindi pa yan ang ibibigay ko sa'yo. Ipagpanalangin kita. Amen. Sabi nung ni Mature Garden, ha? Mature Garden ba yun? Mature Steel. Namamagay ko ay. Mag-pray tayo. Talagang pinag-pray ko siya mula sa puso. Namuo yung luha ni Mature Garden. Store, ang ganda naman. Isip-isip ko mo kung pinapahabol mo sa singin, ganyan ka. Simula noon, naghiwalay na kami ng landas hanggang ngayon di na kami nakikita. Ang sinasabi ko rito, pag ikaw ay mayroong problema, huwag mong daanin sa mukmok. Amen. Matandang isipan yan. Pag may problema ka, mabigat na parang huwag mong daanin sa iyak, huwag mong daanin sa kung ano-ano. Yung iba dinadaan sa anak, makalimutan, mali. Marunong lumangoy yan. Amen. Labi, lulunurin kita sa anak. Ay, sabi na, Olympic swimmer kaya to. I sing to God. I quote scriptures. But there are times pag kinut mong scriptures, parang walang power. But Lord, even in times na parang walang power, pag sinasabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Pero parang feeling ko, parang sabi ng matanda, forsaken ka. Sabi ng bata, di maniwala ka. I believe. And one day, God deliver me. Amen. Ang utang ko na lang ngayon, pag-ibig. 1.5 a month. From almost 400,000 pesos. 1.5 a month. Amen. God. Ikaw ba, Amen? Ikaw ba, Amen? Huwag mo masyadong seryosohin. Tumawag ka sa Diyos ng buhay. Kung ginawa niya sa akin, gagawin niya. Amen. Yan ang palakpak! Okay? Let us get excited to the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. One day when Jesus returns, all your pain will vanish. One day when Jesus returns, all your sickness will end. Amen. One day when Jesus returns, the great rejoicing in heaven will begin. Yes, that's right. That's right. Pag dumating na tayo lahat sa langit, I'm telling you, pare-parehas ang suot natin, pare-parehas ang saya natin, lahat pare-parehas. Amen. Dito, iba-iba muna. Nandiyan ba kayo? Amen. Get excited for God's deliverance from our troubles. Are you in trouble today? Get excited to be delivered by God. He will deliver you. One day, He will let salvation come upon your family. And all your family members will be saved in the name of Jesus. Amen. Hallelujah! Palapakan natin sa Lord. Ang sabi ko sa Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40 verse 30 to 31. Ang naghihintay daw sa Diyos, anong ginagawa sa Laura? Lalong nagpapalakas. Amen. Kaya hindi uso rito yung pag-inarte. May problema ka? Normal po yan dati. Pag may problema ka, iyak ka. Tama? Right. Mahirap naman yun. Pag may problema ka na, hindi ka na umiiyak, kabibato ka na yan. So may problema ka, iyak ka. Pero ang hirap naman yun. Tuwing araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, puro iyak ang gagawin mo. Matutuyo din yung pinagmumula ng luha mo. Ano ginagawa? Meron nga iba, sabi nila, Sister Judith, wala na akong iluluha. Sister, ang magandang pilipan ng wala na akong iluluha. Wala. Mga kapatid, nasa atin yan. There are problems, there are troubles, it's up to you. Amen. Amen. You will rejoice or you will mourn. It's up to you. Amen. Okay, last but not the least. Little children love to be with their parents wherever they go. Little children love to be with their parents wherever they go. Amen. Amen. Ang mga maliit daw na bata, gustong-gusto na makasama ang kanilang mga magulang kahit saan sila pumunta. True? Amen. True! Yes. Si Sarah di mo pwedeng iiwan yan. Sa liit niya ngayon, sasama at sasama yan. Kahit saan kayo pupunta, sasama yan. Binabalaan ko kayo. Pagdating ng 16 yan. Ang matatanda,
Hindi na sasama. Amen. Bakit? May sariling mundo na. They feel secured when they are with their parents. Yes, amen. Tama? Pag maliit pa yung bata, sama na sama. Pero pag lumaki na, ayaw na sumama. Ikaw na mamimilit, sama ka. Hindi, ngayon na lang. Ang gagawin niyo dito? Dito lang. Sama na kayo. Hindi na, ngayon. Pero maliit? Oh, hallelujah. Paalis, patago pa kuya pag umalis. Dilituhin pa ni Cora yan. Say, paalis ka. Ha? Di ka pwede magsinungaling. Kristiyano ka eh. Sama ko! Ako patay. Hindi pwede sumama yan. Hindi na pwede anak yan. Hindi, sama ko! Yan na, magkawala na yan. Dilituhin ng Cora yan. Aalis ako pataas. Eh, yung kotse, tutunog yan. Sabi ko, medyo sara mo muna. Sara mo pinto, ha? Pagbukas ko ngayon, iyak na yan. Aksyon mo! Ano di ma? Ikaw pa yung iiyak eh. Ikaw yung iiyakan eh. Ngayon, talagang, sama kayo? Hindi. Sama kayo? Hindi. Hindi ka na kailangan magtago! Sasabihin ko lang bakit ano. Alam mo, pag sumama kayo, ganito na, pag sumama, paano sasama? Ganito. Bibilan namin kayo bagong sapatos. Sama tayo! Tara! Dati sasama na walang kondisyon ng bata, sasama na walang kondisyon. Bakit? Gusto lang nilang nasa tabi ng kanilang magulang. Why? Pag nasa tabi ng kanilang magulang, they feel safe. Matanda, iba. Sasama sa magulang yan, pagbibilhan ng bagong damit, bagong sapatos. Wala patos, wala damit, wala sama. We are secured in the presence of the loving Father, in the loving arms of God, our Lord Jesus Christ. Amen. Dapat katulad tayo ng bata, Lord, pagdating sa presensya mo, doon lang kami. Bakit? Sigurado at safe kami sa presence mo, Panginoon. Amen. Little children love to have intimacy with their parents. They do not listen to strangers. They only want their parents' presence and they feel secure with them. Amen. Same thing with us. Lord, kahit gaano mang kabigat ang pagdadaanan ko sa mundong ito, ano mang paghihirap sa buhay, Panginoon, sa presensya mo, doon ako manatili, doon ako titira, doon ako, Panginoon, magtatago, magkukubli. Bakit? Sa presensya mo, may kagalakan. Sa presensya mo, may kalayaan. Sa presensya mo, Panginoon, may katugunan. Amen. Ngayong umaga, gusto ko po na magiging katulad tayo mag-isip ng mga bata. Psalms 27 verse 4. Tingnan po natin. Psalms 27 verse 4, babasahin ko po sa inyo. Napakasaya po nitong versikulo na ito. Ang sabi ho rito, hallelujah. 27 verse 4, ang sabi ho, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. Amen. Ano lang ang gagawin natin? Huwag tayong humiwalay, huwag tayong lumayo sa presensya ng Diyos. Amen. Because in the presence of God, you are safe. That's right. Especially when you are in pain, especially when you are going through difficulties, especially when you are going through trials in your life. Do not let yourself be away with God. Amen. Dapat kung kailan ka nanghina, dapat kung kailan ka may problema, doon ka lalong lumapit sa Diyos. Amen. Amen. Dahil sa tanging presensya ng Diyos, doon ka makasumpong ng kapahingahan. Amen. Katulad ng bata. Ngayong umaga ho, so kung, ang sabi sa Psalms 23 verse 6, dagdag yun na, and I will dwell in the house of the Lord forever. As God's children, how are we going to behave and have the kingdom of God? Ang sabi, for the kingdom of God belongs to little children. And those who will not receive the kingdom of God like little children, they cannot enter in. Okay? Ano pong sabi sa Bible? John 1:12, for those who receive Him, they give Him authority to become children of God. In Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Kaya madali ho. Madali lang ho ma-bless. Paano tayo mag-react, Rhea? Like little children. Amen. Don't get me wrong. Baka mamaya, pagdating sa Sunday, iba na yung mga itsura nyo. Pastor, ganito ba? Little children. Baka naka-jumper na yung iba sa inyo. Hindi ito na sabi ko, ha? In the Spirit. Amen. Amen. Ang characteristic ng little children ang kinukuha natin, JR. Hindi yung outward appearance. Right. Baka mamaya, ang sagwa nung pag-selim yan. Naka-shorts ng gano'n, naka-jumper pa, tapos may tayo nalulibak. Ganito ba, Pas? My God. Okay? In the Spirit. Little children. Amen. Okay? God's kingdom. Anong klase ang kingdom ng Panginoon? It is not in drinks and meat, but it is in righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. So ano gagawin natin? We should seek and receive God's kingdom like little children, or having the attitude of a little child. Ngayong umaga ho, ito pong gusto ko pong mangyari, and I believe ito rin gusto mangyari ng Lord higit sa lahat, to bring down His presence in our midst. Amen. Every worship celebration, kailangan ho yung presensya ng Lord bumaba. Amen. Nagtataka ko na rin, bakit minsan mahirap bumaba? Kasi yung mga utak pala maritya na sumasamba, mga matatanda. That's right. Ngayong umaga pwede, aawit tayo, tapos invite natin yung presence ng Lord as little children. Yes, Lord. Amen. Amen. Huwag mo muna yung matanda. Si matanda iba eh. Ganito ang matanda. Sige, pastor, pababain natin ang presensya ng Lord. Bababa, pagbaba, sabay hawak. Pera. Pera ha? Hold up eh. Na-hold up yung presence. Huwag. Ang bata ganito. Pagbaba ng presence. Oh Lord, how beautiful you are. Lord, I gaze upon your holiness. Panginoon, grabe ka. Little children. Okay ba? Amen. Ngayong umaga ho, let's bring down the presence of God, the kingdom of God. How? By asking God as little children. Amen. The moment the kingdom of God will come down in our midst, the kingdom has a king. Yes, And if the kingdom will come down, so the king will come down. Amen. And if the king will come down, hallelujah, Praise God. He will touch each one of us. And I'm telling you, if God will touch you today, you'll never be the same again. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Glory to God. If the presence of God is in our midst, through asking God as little children, and the kingdom will come down, transformation will take place. Revival will happen. Miracles will happen. Amen. Hallelujah. Change in the community will happen. The evidence of God's power will be manifested and people will rejoice. Amen. Kamayo po tayong lahat ngayong umaga. Hallelujah. Tinatawag ko yung worship team.